Sa pangalan po ng dakilang Panginoon sa Kristo, sa kapalang hapon sa bawat isa sa atin. Siguro masayahin tayo dahil simple. Galing tayo sa pagpupuyat. Kumbaga, sabi nga, ang espiritu malakas, ang katawan mahina. Kaya, nagsasariling sikap yung katawan para ibigay yung hilig. Pero, kahit pa paano, masaya pa rin tayo dahil yung gawain, hindi naman pwedeng sabihin ko na huwag kang matulog, nakaidlik din ako. Ibig sabihin, yung katawan natin mahina talaga. Pero, ang pakikiisa natin, kahit na mahina ang katawan, nandito pa rin tayo. Para gampanan ang kalooban ng Diyos. Ganapin. Meron po tayong mga sitas bilang pakikibahagi sa araw na ito. Sasariwain natin at bibigyan buhay para ma-connect natin sa ating mga buhay. Sapagkat hindi naman tama yung sinabi ng sinundan ko, hindi naman constant. Yung isang kisap mata, banal na tayo. Dinadahan-dahan niya. Katulad din yan ng bata, kapag ang bata palatano, sabi natin, makulit. Ibig sabihin nun, nag-iipon siya ng mga informasyon. Depende sa sinasabi ng magulang. Kaya siya tanong ng tanong. Pag hindi pala tanong, tahimik lang, ibig sabihin ayaw matuto. Pero pag makulit, gusto niyang i-discover kung ano yung bagay na dapat yung malaman. Kaya kung mali yung turo ng magulang, mali din yung kalala. Nangyari din yan sa school. Sabi sa Bible, ang sanglibutan, pigs. Pagdating sa school, bilog ang mundo. Magkukontra na. Ngayon po, meron pa dito isang sitas. Maganda sana kung bago topic ang taulin. May gising na naman. Okay lang. Ayon po sa sulat ni Santiago, sa Kapitulo 1, versikulo 18 hanggang 27. Maganda po ito. Anong sabi dito? Sa kanyang sariling kalooban ay kanya tayong ipinanganak sa pamamagitan ng salita ng katotohanan upang tayo'y maging isang uri ng mga pangunahing bunga ng kanyang mga nilalang. Bakit po tayo tinawag na maging isang uri ng pangunahing bunga? Sapagkat kung pag-aralan natin lahat ng nilikha ng Diyos dito sa ibabaw ng sanglibutan, tayo lang mga tao ang may sapat o kumpleto ng katangian. Meron tayong, lahat naman, hindi ba? Kung ano meron yung hayop, meron din yung tao. Pero yung unawa, wala sila. Nakikinig din sila. Kanyang salita din, o ano ba, huni, o kung ano yung mga binibigkas nila. Pero wala silang unawa. Kaya tayo yung may pangunahing bunga sa lahat ng mga nilalang ng Diyos. Ibig sabihin, kung tayo man po ay tumanggap ng salita at binago ang ating sarili at tayo'y naging lingkod na ng Diyos, hindi po natin yung sariling kalooban, kundi kalooban yun ng Diyos. Sabi dito, sa kanyang sariling kalooban ay kanya tayong ipinanganak. Ibig sabihin, hinahabagan lang tayo sa pamamagitan ng salita ng Diyos na may kapangyarihan na pumasok sa ating tainga at nilagay diyan sa ating puso at pinagnilay-nilayan natin sa ating sarili na tayo isang makasalanan. Ito po yung nagpabago ng ating pagkatao. Kumbaga, kung dati,
Ang puso natin katulad ng isang yung kapanganakan ng ating dakilang Panginoon. Talinhaga po kasi yun. Hindi bakit siya inilagay sa isang sabsaban? Ang sabsaban, inihalin tulad po yan sa ating pusong marumi. Si Kristo ay inihalimbawa naman sa salita ng Diyos na kapag yan ay nagkapasok sa puso, babaguhin niya ang kalagayan ng puso. Na hindi na magiging marumi, kundi magiging banal sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo sa makatibay yung lampin na namamagitan upang tayo'y baguhin at ang datihan natin pagkatao ay hindi na natin magawa, kundi tayo ay magiging isa ng nilalang at tatawagin na tayong anak ng Diyos. Isa pong malaking pagpapala sa atin kapag tayo'y kinahabagan at itinuring na anak mula sa isang, kumbaga, walang kwentang pamumuhay, pero ngayon, tinawag na tayong anak ng Diyos. Nalalaman ninyo ito, minamahal kong mga kapatid. Ano po ba yun? Ngunit, magmaliksi ang bawat tao sa pakikinig, magmakupad sa pananalita, magmakupad sa pagkagaling. Kung pag-aaralan natin mga kapatid, kinakailangan, hindi itong tainga at saka itong bibig. Sa pakikinig, dapat maliksi tayo. Tanggapin natin. Pero, yung anumang bagay na pinakinggan natin, inanalyze ng utak. Kasi mabilis yun eh. Dapat, limitado yung pagsasalita. Halimbawa, minura tayo. Ngayon, pag pumasok siya sa tainga, inanalyze ng utak, lalabas naman agad ang bibig, mabilis yan sumagot. Kung titingnan natin gaano makabilis ang function ng utak, bakit nakakapagsagot siya kaagad? Ilang MB kaya ang meron niyan? Kung baka terabytes na mas mabilis pa sa computer dahil yung computer kung hindi pa ganahin ng utak ng tao, hindi naman gagana yan. Ganyan po ang tao. Kaya dito, itinuturo ni Apostol Santiago, dapat po maging maliksi tayo sa pakikinig, analyze, huwag na natin sagutin kung yung nagsalita masama yung sinabi, huwag na natin gagawin masama ang gumagawa sa atin ng masama. Kapag, halimbawa, siya nagmura, siya lang yung masama. Analyze natin kung masama yung ginawa niya, kapag sinagot natin ng mura, sa halip na siya lang yung masama, dalawa na tayong masama. Kaya kinakailangan, kumbaga, tinapon niya o inagis niya, mura, kasasama yun natin, kung tayo sasagot doon, ibasura na natin, itapon na natin. Hindi natin kailangan sagutin yun. Ano pang sabi dito? Magmakupad sa pagkagalit. Ang galit po kasi ng tao, kapag yan po ay umiral sa isip, di ba siyempre, di ba, minura ka, umiral agad din yung galit. Parang, pag-iimbot kasi yung galit eh, parang ayaw mo na siya makita, ayaw mo mabuhay pang tao na gumagawa sa yung masama. Masamang pag-iisip po yun. Normal lang ang magalit kung halimbawa, yung anak, may nagawang mali, tapos, pagalitan natin, okay lang, pero sabi nga, bigyan daan natin ang galit ng Diyos. Kung kayo'y magagalit, huwag ninyong palulumugan ng araw. Ibig sabihin, pagkatapos natin pagalitan yung mga bata na nagkamali, ipapaliwanag natin sa kanya ang dahilan bakit natin siya pinagalitan. Hindi yung baliwala na lang, pinagalitan mo lang, pagkatapos nun, lumipas ang araw, wala lang, parang wala lang. Dapat, ipapaunawa natin yun sa bata, bakit natin siya pinagsalitaan o pinagsabitan. Ano pang sabi dito?
Sapagkat ang galit ng tao ay hindi gumagawa ng katwiran ng Diyos. Totoo po. Minsan nakakapahamak pa yan. Dahil kapag yan po ay nagkapag-ugat, yung galit, nag-ugat yan, namumunga po yan ng puot. Kaya po, dapat matakot tayo dyan. Huwag na natin palubugan ng araw ang galit nang sa ganun, hindi na magkaroon pa ng puwang ang diablo para gamitin yung galit na yun sa ikapapahamak natin. Sapagkat ang diablo, sabi nga, parang liyong umuungal, naghahanap ng masisila niya. Naghahanap siya ng dahilan, maidadahilan sa ating mga sarili kung ano yung asal na gagawin natin o mga ginagawa natin. Palagi po yan nakabantay. Kaya kung halimbawa, mapagpalalo tayo, nakabantay yan, gustong-gusto niya na nagpapalalo ang tao. Dahil kalaban niya ng ginawa ng ating dakilang Panginoon na pagpapakumbaba. Ngayon, yung galit naman, gagamitin naman yun ng kalaban ng Diyos. Kaya huwag natin tayo iralin ang galit sa ating sarili. Ito po ang payo ni Apostol Santiago. Kaya ihiwalay ninyo sa ang lahat na karumihan at ang pag-apaw ng kasamaan. Lahat ng karumihan. Lahat ng mga bagay na ikarurumi natin. Kasi tayo pinatawad na, nilinis na. Ibig sabihin, yung mga bagay na nakakarumi o mancha sa ating pagkatao, kinakailangan po ihiwalay natin yan. Para tayong naglaba, para hindi mamansyahan yung puti, ihiwalay natin yung may kulay. At pag-apaw ng kasamaan, yung bang kasamaan na sumubra na dun sa pinakasukatan, umapaw na nga eh. At tanggapin ninyo na may kaamuan ang salitang itinanim. Ito na yung salitang itinatanim na tinatanggap ng ating mga tainga, yung mga salitang itinanim sa pamamagitan ng kaamuan, pagpapakumbabang puso para makapasok siya sa ating puso na makapagliligtas ang inyong mga kaluluwa. Ibig sabihin pala, ang salita ng Diyos, yan po ay ipinupunla sa tao, susi pala yan para sa ikaliligtas ng ating mga kaluluwa. Para yung tinanong, sino ang gustong maligtas? Lahat taas ang kamay. Okay, gusto mong maligtas, gawin mo ito. Lahat na tabatak ng kamay. Mahirap na kasi pag-apply. Pero, alam natin na iyon ang susi. Ang problema, may nagtanim, walang nagdilig, walang tagapalo up. Kaya hindi nakapag-ugat at hindi nakapagdahon o lumaki, hindi nakapagbunga ng mga mabubuting gawa. Dapat maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Ibig sabihin, dapat po, ang lahat ng mga bagay na ating napapakinggan, lalong-lalo na ang pakikinig ng salita ng Diyos, dapat po, pinagsisikapan natin yan i-apply sa ating buhay at isinasagawa ng pakunti-kunti, padahan-dahan. Huwag tagapakinig lamang. Ang batayan, hindi yung palagi tayong present sa simbahan. Linggo-linggo nga ng simba, ay yung ugali, ganun pa rin. Ibig sabihin, walang nabago sa buhay. Kinakailangan may pagbabago sa buhay. Pinagsisikapan na kung dati sabihin manginginom ang dosage ng alak, 2 buti ang kaya niyang ubusin para sa malasing. Nung pinagsisikapan niya ng baguhin, pakunti ng pakunti hanggang sa 1 shot na lang para sa tiyan. Hindi ba maganda yan kung ina-apply natin? Kung halimbawa, wala tayong pigil sa pagsasalita, ngayon may control na. Ibig sabihin, nagsisikat tayong
i-apply sa ating buhay. Pero kung tayo-tayo lang, hindi natin yan kaya. Kinakailangan natin ng subaybay ng Espiritu Santo. Sapagkat tayo po ay mahina, marupok, hindi natin kayang mag-isa. Pero tutulungan tayo ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu para magawa natin yung mga gawa ng Diyos. Yung mga salita na napapakinggan natin, magagawa na natin, maisa sa buhay na natin. Ano ba kung sabi dito? Sapagkat kung ang sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, ay katulad na siya ng isang tao na tinitingnan ang kanyang talagang mukha sa salamin. Sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili at siya'y umaalis at pagdating kanyang nalilimutan kung ano siya. Kumbaga, katulad yan ng tao na pabalik-balik sa salamin, ano ba talagang hitsura ko? Maganda na ba ako? Pugi na ba ako? Nakakalimutan agad. Ganun, inihalimbawa ni Apostol Santiago, yung tagapakinig na hindi isinasagawa. Maliban sa dinadaya natin ang ating sarili, ang mangyayari po yan, magiging katulad tayo dun sa salamin ng salamin, hindi niya alam kung maganda na siya o gwapo na. Kumbaga, hindi makontento sa kanyang ayos. Okay na sana, babaguhin na naman, pabago-bago ang isip. Dapat po, manatili tayo doon sa bagay na ginagawa natin, hindi pabago-bago. Kaya dapat sumusunod tayo doon sa aral na ating pinapakinggan. Ngunit, ang nagsisiyasat ng sakdal na kautusan, o yung mga para sa kasakdalan o perfeksyon ng bawat isa sa atin, ang kautusan ng kalayaan ay nanatiling gayon na hindi tagapakinig na lumilimot, na kundi tagatupad na gumagawa ay pagpapalain ang taong ito sa kanyang ginagawa. Kaya po, kung tayo mapagsiyasat ng mga bagay na patungo doon sa kasakdalan, para kang naghahanap ng paraan, paano mo ma-perfect ang buhay mo? Na dati, ako'y ganito, malaya kung nagagawa ang mga ito, pero paano ko ba siya kukontrolin? Paano ko ba magagawa o masusunod ang kalooban ng Diyos? Kinakailangan natin hanapin yung paraan. Unang-unang praktisin, sanayin yung sarili. Halimbawa, para hindi makasalba o makaligtas yung Ebanghelyo, magdagdagan ang kaalaman natin, sanayin natin ang ating sarili sa magpunta ng templo. Praktisin natin yan. Minsan yan, kahit may ginagawa tayo, kapag araw ng samba, nagpupusa na yung sarili natin na pumunta ng simbahan. Sabi nga, practice makes perfect. Kasakdalan o perfeksyon ang pagpapractice o pagsasanay ng ating katawan. Sabi dito, kung ang sino man ay nag-iisip na siya'y reliyoso, napakarami po nitong nagpapanggap. Reliyoso nga, kung makikita mo sa kanyang anyo, palagi sa may tangan-tangan na Bible, kaputing damit, kumbaga kapita-pitagan, respetado, o kaya kagalang-galang. Pero, samantalang hindi pinipigil ang kanyang dila. Niyuyurakan si kapwa, sinisiraan si kumpare, yung mag-asawa, nililibak kung ano-anong bagay na walang pagpipigil ang dila. Sayang yung pagdadala ng Biblia. Kahit sabihin pa natin, preacher tayo. Kahit sabihin pa natin, tayo'y tagapagpahayag ng Ebanghelyo. Tayo'y tagapagpanalangin. Pero kung walang kontrol ang ating bibig, ang ating dila, na walang iba naririyan, ang pinagniningas ng impyerno sa makatwid bagay yung dila. Nakakasira po yan ng ating pagkatao. Kaya po, ang pagiging relihiyoso ay ito. Ang dalis
matitisay o pure na relihiyon at walang dungis sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito. Ano po yun? Dalawin ang mga ulila. Ano yung ulila? Yun lang po ba yung mga kinukupkop na mga musmus na wala nang magulang? Hindi po, yung mga tao na kahit ni minsan wala silang kausap. Walang nagtuturo sa kanila. Parang ang pakiramdam nila na mag-isa na lang sila. Hindi ba ganyan yung mga tao na balisa? Yung mga tao na wala nang nakasundo? Yun po ang dalawin natin at bigyan natin ng pagpapaliwanag ng sa ganun. Maunawaan niya na ang mga sitwasyon na nangyayari ay lilipas lamang kung bagadarahan lang sa kanyang buhay. Magkakaroon silang pag-asa na baguhin ang kanyang sarili. Kinakailangan natin silang dalawin at ang mga babaeng bao. Mga babae babaeng bao sa intensyon na kung yung bagang kanilang pagkalumbay ay maigsan. Hindi yung dinalaw nga yung babaeng bao, ginawa naman niyang tabi, ay masama yun. Dapat, dadalawin mo yun, may intensyon tayo na gumaan ang kanyang pakiramdam at mapabuti dahil galing nga siya sa kalumbayan. At pag-ingatang walang dungis ang kanyang sarili sa sanglibutan. Nandito po tayo sa sanglibutan. Kapag iniingatan natin ang ating sarili sa impluensya ng sanglibutan, napakarami po kasi nito. Halimbawa, pagsusuka, paglalasing. Ito yung mga gawa ng laman. Ngayon, at sabihin ng hindi nga nakikita naglalasing, hindi nga nakikita na ng bababae, o kaya hindi nga nakikita na may masamang ginagawa, pero sa loob naman ang pulo, nasa loob pa rin niya, kumbaga, secret, o gagawa yan sa ibang lugar. Kaya kung tayo po'y magiging maingat, dito sa ibabaw ng sanglibutan, nariyan na lahat ang ikapapahamak natin. At nariyan naman yung aral na magiging daan ng ikaliligtas natin. Kaya pagsikapan natin na masunod yung aral at hindi yung sanglibutan. Kaya po, sa panalangin ng ating dakilang Panginoon, ang idinadalangin niya yung mga tagasunod sa Kanya, hindi yung sanglibutan. Sabi niya, hindi ang sanglibutan ang idinadalangin ko, kundi yaong mga sa akin ay ibinigay mo sa makatuwid bagay. Tayo po yung na sumusunod sa kanyang kalooban, na handang makinig ng kanyang ebanghelyo, bagamat tayo'y may karpukan, may kahinaan, dahil sa kalooban niya, nandito tayo. Handa tayong magpasat sa Diyos at makinig ng kanyang mga aral. Kaya po, kung tayo po ay naging ingat sa influensya ng sanglibutan, ngayon, may social media. Halimbawa, yung kakashare ng mga post sa Facebook, lalo-lalo yung pagpapatama sa kapwa, masama po yun. Kontrolin na natin yun. Huwag na natin gawin yun. Ang gawin natin, yung salita ng Diyos, mga memory verse, i-share natin nang sa ganun mabasa rin ng ating kapwa. Kapag yan po ang palaging nakikita sa atin, tunay nga po makakatulong tayo sa ating kapwa. Paano kung nagkataon, yung nabasa niya, nagkataon sakto sa kanyang buhay? Hindi nakasagip pa tayo ng isang kaluluwa. Kaya po, para maging tunay tayong religyoso, dumalaw tayo sa mga nangangailangan ng tulong na yung mga wala talagang dumadalaw sa kanila. At ingatan natin ang ating sarili na huwag ma-influensyahan ng sanglibutan ito. Siguro hanggang dyan na lang po ang pagkikibahagi natin dahil marami na ang sumasang-ayon. Salamat at pagpalain tayo ng Diyos, ano man ang kahilingan, idulog natin sa Diyos at ipagtatanong sa atin ang kagalingan sa lahat ng ating karamdaman.